Sa wakas, nahuli na si Alice Go at ngayon nasa kamay na siya ni Abalos. At ayun, papunta na sila ngayon dito sa Pilipinas. At ngayon lang, nabalitaan natin na papunta na dito, nakasakay na sila sa private jet na iwan ko, inarkilahan siguro yan ni Abalos. Binhor Abalos. Ang problema natin is bakit siya pa talaga yung nagpunta doon sa nagsundo kay Alice Go at gumamit pa talaga ng private jet. Parang ang importante naman ng Alice na yan. Magkano kaya yung arkila nila sa private jet at anong 5 ata silang pumunta doon kasama ni Binhor, ni Abalos. May alalay siyang 4, may kasama siyang 4. Alalay ba yun o ano? Anong purpose nila at nagpunta sila doon? Di ba may mga immigration naman doon na nag-asikaso? So sa madaling salita, hindi na sila kailangan doon. Anong purpose nila? Siguro alam na naman natin ang mga galaw na ganyan. Siguro maganda tignan kung kasama sila sa picture paglapag doon sa airport na paglabas doon, kasama siya sa picture. Siyempre maganda yan tingnan, lalo na tatakbo kang senador. So medyo mabango siya. So yan lang siguro ang purpose niya. Kasi hindi naman siguro kailangan na pumunta pa siya doon, siya talaga magsundo. At bakit private jet pa talaga ginamit niya? May dami naman yung mga flight dyan na madali lang naman yan. So iwan natin kung anong purpose nila. So ayan, at ang QGC natin, update sa QGC natin ay medyo pang 13 araw na ngayon. At ayun, medyo magulo pa rin, pero nagbabawas daw ng mga kapulisan ngayong araw. Parang may balita na tinatabunan daw yung hinuhukay nila dahil may inspection daw bukas sa mga senador doon dito sa Davao. May inspection daw yung mga senador. Inspection nila yung QGC QGC. Tingnan nila kung anong sitwasyon. Kaya ayun, biglaan daw nagbabawas ng mga pulis. Sabi ni Atty. Torion, mga legal counsel ng QGC. Ayun. Siguro naisip ni Tore baka pag inspection bukas maraming mga pulis, tsaka makita yung mga dinidig nila o hinuhukay nila. Kaya yun, balita ako, may napapasok ng simento, mga isang sasakyan na buhangin, tsaka graba. So yun na yung purpose nila, natabunan nila yung mga hinukay nila. Dahil kita naman sa video, sa picture na pinakita ni Torion na nagdidig talaga sila, naghukay. Parang ang lalim na nga ng hinukay nila, nasa mga 8 feet na. So kaiba talaga ang mga ginawa ng mga kapulisan natin ngayon. Medyo naawa tayo sa Kingdom dahil sagradong lugar nila yan, yung chapel, tapos ginawa ng tirahan ng command center ng kapulisan. Talagang wala na silang respeto sa chapel. Kahit hindi ako QGC, pero hindi ko talaga magagawa yung gawin kong kampo yung chapel. Bali na wala na silang respeto. Dapat ang dami naman diyang lugar, bakit sa chapel pa talaga? So yun yung nasasaktan ng mga tao. Balita ko, si Tore ay katakot-takot na kaso ang ipafile ni Torion kontra kay Tore. Sabi pa nga ni Torion na hanggang pag-retire daw niya hindi pa tapos yung kaso niya. Sobrang dami na ikakaso niya kay Tore. So sana lumating ang araw na yan dahil para mapanagot yung Tore na yun, dahil mali na talaga yung ginagawa niya. Simpleng serve lang ng warrant, bakit umabot na ng 13 days na ngayon? So
overkill talaga. Tapos ang masakit pa doon, iba yung sinasabi ni Torre sa media. Sabi pa ni Torre na hindi daw talaga sila nagdidig. Hindi niya direktang sinabi na hindi sila naghukay, pero sabi ni may isa kasi nagpa-preskon kasi si Torre kahapon. Sinabi na nagtanong ng isang media na totoo ba yung aligasyon ni Atty. Torion na naghukay sila, pero hindi talaga niya masagot ng diretso. Yes or no lang naman ang madaling sagot doon, pero hindi talaga niya masagot ng diretso. Sinabi lang niya is kung totoo yun, patunayan lang ni Torion, Atty. Torion. So wala talaga, halata na talaga na naghukay sila. Kung hindi talaga sila naghukay, direkta talagang sabihin ni Torre na hindi kami naghukay. Direkta na talaga niyang sinabi na wala silang hinukay. Pero base sa interview, sa presko niya, sagot niya, ay sinabi lang niya kung hindi talaga niya masagot ng diretsyo na hindi sila naghukay. Bali dinivert niya yung sagot kay Torion pinasa niya kay Torion. Patunayan lang daw ni Torion kung totoo. So napatunayan naman ni Torion na una, may picture siya. Sabi pa nga ni Torre, kaya daw niyang gawin doon sa Photoshop. So talagang gawain talaga niya yan na nagpo-Photoshop siya dahil so anong purpose niya na bakit marunong siya mag-Photoshop ng mga picture. So hilig talaga siya sa planted. So ayun, inaccept yung challenge ni Torre na patunayan niya. Inaccept ni Torion, kaya yun pumunta si Torion sa basement na kung saan sila naghukay. Tinumbok talaga ni Torion dun, pero yun ang balita, hindi talaga pinapasok si Torion. So wala talaga na may anomalya talaga ginagawa si Torre. So abangan na lang natin, sana magbayad diyang may kasalanan dyan. Si Torre talaga ay para sa akin mali na talaga siya. Sobra-sobra na yung ginagawa niya. Sabi pa nga niya sa preskon, baka abutin pa daw ng mahigit 1 buwan. So, tayo, may logic naman tayo. Halimbawa, 2,000 pulis, 3,000 pulis, yung 1,000, gawin mo lang yung gwardiya sa gate, may exit, may exit yan sa mga pader. 1,000, marami na yan. Magbantay lang sa exit kung nagduda sila na may takas. Hindi naman nanghaharas ang mga taga kay GC member. Tapos yung 2,000 mag-search sa buong building na yan. 2 araw yan, tapos yan ang search nila. Tapos may heartbeat pa sila. Tapos yan kung gumagalaw lang talaga sila na ayon sa yung purpose lang talaga nila is madakip sa Kibuloy. Talagang madali lang yan. Kahit ako, may logic naman tayo. Hindi ko talaga maintindihan bakit umabot ng 13 araw. Hindi pa tapos 3,000 mahigit yung pulis. Umabot pa nga daw ng 5,000. Imposible talaga. Parang hindi na talaga Kibuloy yung hinahanap nila is sa akin lang yung gusto talaga nilang i-pull out yung mga angkinin talaga nila yung QGC na yan. Yun yung target talaga siguro nila. Dahil kung si Kibuloy lang talaga, hindi na uabot ng ganito ka tagal. Tingin mo pag sabi nga ng informant ni Torre na may informant daw siya na may bunker talaga daw dyan. So, ang dali lang naman talaga hanapin ng bunker kahit gaano pa yung ka 30 hectares yan. Hindi naman yan halos building lahat, na mas malaki pa naman talaga ang base sa alam ko. 1/4 lang yun sa 3 hektarya dahil nasa 10 hectares lang yung na may building talaga. Yung mga 20 hectares yan halos lahat mga plaza yan, daanan, park, yun, open yan. Kung may informant talaga siya na legit, na alam niya yung may bunker, siyempre mag-informant ka, alam mo kung saan banda yung bunker. Hindi ka naabot pa ng punta ka pa sa damuhan,
kung saan saan ang building. Dahil ang informant mo, mag-informant ka ba, mag-report ka ba ng may alam ka na may banker pero hindi mo talaga matumbok kung saan. Parang maritis niya ang dating mo pag ganyan yung hindi naman pwedeng sabihin mo nga may banker dyan tapos hindi mo alam kung saan banda. Dapat alam mo, mag-report ka ng may banker dyan, dapat alam mo kung saan banda. Siguro yung banker nito hindi talaga yan totoong may informant si Tory. Yung totoong may informant siya na may kasabot siya taga QGC, dapat alam na yung saan ang banker, saan banda, dapat nahukay na yan kung may banker talaga. Bakit umabot pa sila sa damuhan, ilang building na yung dinidetect nila. Simple lang naman, logic lang naman ang alam natin dahil hindi naman natin alam yung mga building dyan dahil hindi pa naman ako nakapasok yan ngayon nabuo na yan. Dati nakapasok ako dyan nung kakaumpisa pa lang yan ng Kingdom, pero ngayon natapos na, hindi ko na alam yung sa loob. Kaya logic lang naman yung natin. Iniisip namin kung may informant siya, dapat alam na tumbok na yung dito sa halimbawa yung informant ko, sinabi talaga yan na yung building na yan, halimbawa yung Kingdom na yan, sa gitna ng Kingdom may bunker dyan. Dapat yun yung informant na sinabi na ng informant. Tingin ko kasi wala naman talaga yung informant si Tory. Gawa na lang niya yan dahil gusto talaga niya ng mabulis yung Kingdom, mabuwag yan dahil para ang mga tao, mga members, mga panghinaan ng loob, siyempre tumiwalag na. Yun yung purpose nila. Banta kasi sa amon niya yan, mga QGC, 8 million yan yung members nila Tapos 8 million na members mo, malaking dagdag na yan sa buto mo, malaking bawas na yan, kabawasan sa buto nila. Kaya gusto nilang buwagin. Yun yung conclusion ko, yung opinion ko, yun sa tingin ko. So sana wag na nilang gawing pamulitika yung Kingdom. Maawa naman sila sa mga members, nakakawa talaga. Kaya yun, si Tory pag resign yan si Tory pag matapos na yan, pag hindi niya halimbawa hindi niya makuha dyan si Tibuloy sa QGC compound, laking kahiyan niya yan. Pag mag-resign na siya, wala talaga siyang pati retirement niya, wala. Daming kaso niyan. Kita ko sa interview ni Tory sa press con niya, wala talaga. Magaling talaga siya magaling talaga siya magsinungaling. Pinasayko ko yung mukha niya. Mga pulis talaga is magaling yan sa pagsinungaling. So yun lang muna mga boss, ako po si Butok Peking, maraming salamat, magandang gabi sa inyo.